Magandang araw mga kababayan, isang malaking kaganapan ang ikinagulat ng marami matapos lumabas ang balita tungkol sa kalagayan ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na kasalukuyang kritikal at naka-confine sa ospital. Ayon sa mga ulat, sinimulan ng mga doktor ang mga medikal na hakbang upang matugunan ang kalusugan ng kalihim, samantalang ang buong bansa ay nagdarasal para sa mabilis na paggaling ni Rimulya. Isang malaking kontrobersya naman ang sumabog sa pagitan ng mga kasamahan niya sa politika. Ang sinasabing tuluyang pagkatalikod ni Senadora Amy kay Rimulya ay nagbigay daan ng mga usap-usapan sa politika. Sa isang bahayag na inilabas ng senador, tahasan niyang ipinahayag na hindi na niya susuportahan ang kalihim at tinalikuran ng kanilang dating pagkakaalyado. Sinabi ng ilang mga eksperto na may mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga proyekto at mga desisyon sa loob ng gobyerno, dahilan upang magbago ang pananaw ni Senador Amy sa kanyang dating kasamahan. Sa kabilang banda, sinabi ni Senador Amy Marcos na hindi niya kayang suportahan ang mga aksyon at posisyon ni Rimulya at ito ay nagbigay daan sa isang pampulitikang alingaw-ngaw. Tinutukoy ng ilang mga eksperto ang mga kamakailang pagkakaiba nila sa mga isyu ng administrasyon at mga hakbang ng pamahalaan na nagbigay daan sa ganitong pagkakatalo. Habang ang bansa ay nagmamasid sa mga pangyayari ito, inaasahan ng lahat na maayos at maginhawa ng kalagayan ni Secretary Rimulya at magkakaroon ng pag-ayos sa kanilang isyu. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado yung mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kasalanan niya 'to at damay ka diyan, Brad. Damay ako, damay tayong lahat. Nagmumukha tayong supot. Nagmumukha tayong walang bayag. Lalo niya pang nilantad sa ibang bansa na wala tayong paninindigan. Wala tayong sariling tindig. Wala tayong sariling desisyon. Kasi yung ginawa kay Tatay Digo, masama na yun eh. Yung ipinamigay mo ang kalahi mo sa mga puti, yun talaga eh, parang wala ka ng bayag. Pasensya na po, dediretsuhin ko na po ah. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. That is my opinion eh. Wala kang paninindigan. Ganyan na po ang Pilipinas. Pero mas matindi itong ginawa ni Boying. Kasi wala na nga tayong paninindigan. Gusto mo pa yung ibang bansa, ganun din. Wala ding paninindigan. Wag mo sila, alam nyo ganyan kasi yung alam mo yung may ginagawang kasamaan? Halimbawa, yung kaibigan mo ng bababae, yayayain ka niyan para mambabae, para dalawa kayong babaero. Yung kaibigan mo, halimbawa, adik, gusto niyan mag-aya ng adik din. Yayayain ka niyan. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan nyo. You make sure na yung kaibigan ninyo, good influence. Dahil hahatakin ka talaga niya. Gusto niya ng kasamaan, kasama sa kasamaan. Ganito pa yung ginawa ni Boying. Palpak na nga yung ginawa kay Tatay Digong. Mali na nga, ginajustify pa nila, tapos gusto nila gawin pa ng ibang bansa. Talagang doble-dobleng kahihiyan. Sana huminto na si Boying dito. Hindi niya na inobliga yung wala siyang respeto sa Timor-Leste. Kung meron siyang problema kay Tebes, problema niya yun, gawan niya ng paraan. Pero wag mong obligahin, wag mong igaya sa'yo yung ibang bansa. Wag mong igaya sa atin. Wala tayong kalayaan, wala tayong soberanya, walang hustisya sa bansa natin. Ganyan po ang pagkakaintindi natin dyan eh. Kasi kung may hustisya sa bansa natin, hindi dapat natin pinamimigay ang kalahi natin sa ibang bansa. So maling-mali. Double kahihiyan yung ginawa ni nilantad niya pa. Nag-aya pa siya sa kasalanan. Pahiya tayo dito. Nagmumukha talaga tayong I have nothing against sa bakla, pero parang nagmumukha tayong bakla dito. No, hindi ko po, may mga kaibigan tayong bakla, hindi ko po iniinsulte, figuratively yan, sinasabi ni Boying. Pero ganito kalabasan nito, para tayong walang B.
No? Wala tayong backbone. Para tayong nakatago sa saya. Sana matapos na yung mga ganitong kalokohan nila dahil hindi lang naman silang napapahiya. Tayo din. Next topic po tayo. Okay, eto, pag-usapan natin. Tamba nagtatago na din kay Claire. Mana sa pinsan. Well, alam mo naman na dapat natin intindihin din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo eh. Ito yung sinasabi ni kasi nanghihingi sila ng ebidensya. Okay? Hindi ko alam bakit ang sumasagot na rin si Claire. Hindi ko alam kung spokesperson ba si Claire na magpinsan. Hindi ko alam talaga kung ano, eto si Claire, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga title nito. Ano bang job description nito si Claire? Ito ba vlogger, Yusek, tagapagsalita ng magpinsan, tagapagsalita ng duwag, o taguan sa saya? Hindi na natin maintindihan kung ano ito si Claire. But anyway, pinagtatanggol na rin niya po, ito si Tamba. Pero kasi nasa harap niya na ito yung sinasabi ni Magalong, nanghihingi sila ng ebidensya. Nasa harap na nyo. Yan po ang pinakamahirap sa lahat. Alam nyo kung ano? Yung gisingin, yung taong gising. Hindi mo mamulat yan. Kasi alam naman nila. Alam nila yung lokohang nangyayari dyan. Imposible. Iyon po ang point ni Hindi na kailangan ng ebidensya. Diba? Naiintindihan daw ni Magalong, ni Mayor Magalong si Claire. Bilib ako sa tapang mo, saludo. Pero ako hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan to si Claire. Kasi hindi dapat ganyan ng sekretary. Dapat pinagtatanggol or ibinabalita yung trabaho niya, yung proyekto. Hindi taguan sa saya. Taguan ng mga weak na nasa posisyon. Hayaan mo silang sumagot. Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines, pero ito'y na-distribute. At ang sino nakinabang dito? Yun, ito problema. Wala yung AKAP. Tapos bigla-biglang nagkaroon. Tapos na-distribute. Ang tanong, sino-sino yung mga nakatanggap ng AKAP? Kasi delikado Pwede ko sasabihin, Coach Only, eto 10 million, mamigay ka. Sino nakatanggap? Baka nakatanggap si left and the right. Di ba? Ako rin, binuls ako. Yun yung sinasabi dito. Sinong nakinabang dito? Ito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Yun. Kasi, baka walang listahan. Baka nakalagay dyan, yung bulsa nila, kaliwat kanan. Diba? Yun walang listahan. I-share nyo sa amin, sino yung nakatanggap. Kasi ang punto rito ni Mayor Magalong, baka mamaya nagdodoble-doble na tayo ng bayad ng binibigyan. Papatingin ng listahan nyo para hindi na namin mabigyan. Diba? Walang mapakitang listahan. Di umano, sino pa ba pagbibintangan dito? Di si Tamba. Sinabi niya ng mga congressman, sino bang leader ng congressman? Ako. Si PRRD. Si BP Sara. Si Baste. Si Mayor Baste. Si Congressman Pulong. Wala nga. Inalisan na nga ng budget to si Pulong Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Ayun yung sinasabi niya. I-share natin yung listahan na hindi pa ulit-ulit. Baka sila nakakatanggap. Baka mamaya kamag-anak ninyo lang. O baka mamaya gawa-gawa nyo lang. Baka multo yung nakakatanggap. Tapos yung mayaman kayo. Ako, delikado to. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December. Grabe yun, ang bigayan nun. Grabe pala nung December, no? Sinamantala nyo December.
Kung may Santa Claus, sa bagay, mukhang Santa Claus talaga to si Tambaluslos eh. Di ba? O, kung may Santa Claus, sila din nag-Santa Claus at akala mo kung mamigay, akala mo pera nila. O, eto Claire, ha? Eto masasabi ko sa iyo Claire, ha? Huwag niyo siyang hingan ng lista, ay huwag niyo hingan ng ebidensya si Mayor Magalong kasi nasa pagmumukha niyo na eh. Ang gawin ninyo, kung mali si Mayor Magalong, sampahan niyo ng kaso. At doon, siya maglalabas ng ebidensya. But as of the moment, nasa harap nyo na eh. Diba? Huwag nyong daanin sa maglalabas siya na maglalabas na ebidensya. Palabasin ninyo yung ebidensya niya sa korte. Huwag nyo siyang gipitin. Walang gipitan. Baka mamaya gigipitin to si Mayor Magalong. Eh magaling na kandidato eh. Na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil dun sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Ano? Sabi niya, there will be no AKAP. Wala na daw AKAP sa 2025. Sabi daw ni ni Rex. Wala nang AKAP sa 2025. Anong nangyari? 2025 budget for DSWD. For DSWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. Ayun di ba? Hindi naman ni-request, pero nagkaroon. Kaya nga yung BICAM na yan yung tinatawag na BICAM. Malaki talaga problema nila dyan. Alam mo, yung paglalantad ni Tatay Digong, nila Attorney Vic, yung patungkol dyan sa BICAM na yan, isa yan, kaya binanatan si Tatay Digong at pinadala doon. Hindi lang, nagdududa ako kasi hindi nila magalaw-galaw si Attorney Vic. Duda ako, may mga maraming hawak na alas si Attorney Vic against Bongbong. Kasi sabay-sabay sila dyan eh. Binulgar nila yung BICAM na yan, sila pa simuno niyan. Kaya salute talaga sa iyo Attorney Vic Rodriguez and PRRD. Pero alam ko marami pang hawak na ebidensya si Attorney Vic. So antayin natin. Kasi hindi siya ginagalaw, napaka-imposible. Kita nyo naman anong ginawa kay Tatay Digong. Nag-init talaga ulo nila dyan. Kasi malaki yan. Kaso po talaga yan. Pag naalis sila sa pwesto, ay daang-daan kaso ang kakaharapin nitong mga ito. Galit sila doon. Ito pa, sinasabi ngayon ni Mayor Magalong. Hindi ko alam, baka mamaya meron na rin itong warrant of arrest galing sa Interpol. Hindi ko alam kung pahuhuli na rin to ng ICC. Baka mamaya bigla itong kidnapin, dalhin sa Villamor Air Base, tapos bitbitin sa, nakakatakot, dalhin to sa ICC tapos sabihin, kasi sinunod lang namin yung Interpol, meron silang warrant to arrest. Wala pa naman desisyon ng korte kung paano mga-aresto. Hindi naman pa nadidesisyonan ng korte kung yung illegal, yung pagkaka-arrest to kay Tatay Digong. Kaya inulit namin. Sa nangyayari ngayon, everything is possible na sa Pilipinas ngayon. Hindi na ako magtatakang gawin dito kay Mayor Magalong. Kasi matindi, yung BICAM na yan. Yan ang pilit pinagtatakpan nila. Kaya nga pinagtakpan ng impeachment yan. Kaya nga pinatitiklo si Tatay Digong. It's the president's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Diba? May kumakalat naman eh. Approve na yung AKAP, etc. Sila yan. Alam mo, habang humihirap ka, tayo habang humihirap, sila payaman. Makikita mo pa doon good day kong nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-unang trabaho nyo gumawa ng batas. Yun. Ngayon lang nangyari yan siguro dati nangyayari pero hindi ganyang kagarapal. Ngayon talaga kung buwaya. Lolong ang dating. Alam niyo yung pinakamalaking buwaya sa buong mundo? Si Lolong? Ay ganyan. Lolong ang datingan nito mga na ito. Talagang buwayang buwaya.
Oh, hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi magakap-akap, pambihira. Oh, ano ba kayo? Hindi ho mamigay ng ayuda. Hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Masakit yan, Claire. Pagkakapirahan andyan kayo lagi. Oh. Ayan, pinsan ni Marcos. Ha? Tatandaan nyo yan. Sige, bumoto pa kayo ng Team Alyansa, Team Bongbong. Pinsan ni Marcos yan. Siya, bilang presidente, walang magawa. Anong klaseng presidente meron tayo? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapiraan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ito, PhilHealth, no? Baka nakalimutan nyo. Tinanggalan yung PhilHealth. Wala silang nilagay sa PhilHealth. Tapos merong ayuda, merong AKAP. Diba? Grabe, no? Grabe ka, abusado. Baka nakalimutan ninyo. Isa po ang health na concern ng mga Pilipino. Do you know why Bongo is number 1 right now? Bukod sa pagiging kaalyado ni Duterte, given na po yan. Ha? Given na po yan. Okay? Pero alam nyo kung bakit? Number 1 si Bongo? Talaga kasing maraming natulungan yung Malasakit Center. Legit po yun eh. Kalusugan. Isipin mo, Pilipino, wala ka nang pera. Magkakasakit ka pa. Malaking dagok sa'yo yan. Wala ka nang makain. Magkakasakit ka pa. Tapos ka na. Kaya napaka-importante sa Pilipino ng kalusugan. Ito masama. Diba? Ito masama. Hinayaan pa nito mga lintikas na ito. Ha? Mawala yung PhilHealth para sa ayuda. Nagkamali kayo dyan. Nagkamali. Huwag niyong gagalawin ang patungkol sa medikal. Napaka-importante sa Pilipino yan. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin? Tinaas yung DPWH ng 89 billion, tama ba? Nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. 289 ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP. Pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH. Naglagay ng AKAP, tinanggal yung sa PhilHealth, dinagdagan sa DPWH. Alam nyo kung bakit? Okay, bakit dinagdagan ng 289 billion sa DPWH? Alam nyo? Ito. Budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam nyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH. 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila. Kasi yung mga proyekto na yan, okay? Yung mga ginagawa dyan, mga kalsada, etc., no? 25, 30, 40% cut nila. So, halimbawa, may 100 milyon na proyekto. 40%, 40 million, akin na. Akin. Okay? Yung 60, saan mapupunta? Diyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor. Yung pa. So, bukod sa 40%, sila pa contractor. Di kikita pa sila. Kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Sila pa rin yung supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin, another 15%. Kanila na lang hulahan. So, another 15, another 20. So, 40 plus 15, 55 plus 20, 75%. Ilan na lang mapupunta doon sa proyekto?
mga 25% na lang sa proyekto. 75% sa bulsa ng congressman. Calling, BBM. Yang pinsan mo, yan po ang kino-call out ni Mayor Magalong. 75% at yung mga amuyong, yung mga taga-tahol, yung mga kapwa buhaya ni Tamba ng pinsan mo, BBM, kung ang proyekto ay 100 million, 75 million punta sa akin. 25 punta sa pinapagawa sa proyekto. Ganong katindi. Ganyang kabuakaw yung mga yan. Ganyang kabuhaya. Kung usapan natin dito, 100 million lang. Ay, paano kung lagpas 100 million? Paano kung 500 million? Diba? So, magkano ang kanila dyan? Oh. Nasa 425, tama ba? Oh. Hindi. 75, 150. 375 million. Diba? Habang ang Pilipino, hindi malaman kung kailan ulit kakain kinabukasan, naghahanap ng pera, hindi mapag-aral ang kanilang mga anak ng maayos, tapos mga ito kumikita ng milyon-milyon in a snap. Tapos bibigyan kayo kunwari ayuda. Bibigyan kayo 1,000. Yan po ang ine-explain ni Mayor Magalong. Huwag po tayo magpapaloko. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga mambabatas ho ngayon. So, ganyan katakaw. Ngayon, pinagtatanggol pa ni Claire. Buti naiintindihan siya ni Magalong. Ako hindi ko maintindihan. Bakit mo ipagtatanggol? Nakitang-kita mo naman. Kasi sabi niya, nasa harap nyo na, oh. Kitang-kita nyo. So, ibig sabihin, for Magalong, alam ni Claire na ang pinagtatanggol niya mali. Kaya ako hindi ko maiintindihan si Claire. Ba't mo ipagtatanggol yung ganong klaseng korupsyon? Kahit ba trabaho mo yan eh. Wala ka na rin bang dignidad sa sarili mo? Vlogger ka rin eh. Kasama ka namin na nagtatanggol sa katunayan. Katunayan nga, binabanatan mo rin si BBM eh. Asan ang sense of responsibilities na itong tao na ito? No? But of course, naintindihan siya ni Mayor Magalong. I respect that. Ako, ewan ko. Kayo ba, sagutin nyo. Naiintindihan nyo ba si Claire? Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Sino? Sino ang namimili? Di ba sila din? Next topic po tayo. Eto, next. Next. Police, huli. Galing sa rekto ang diploma. Okay. Ito, pag-usapan natin. Ito, si paborito ninyo. Okay, si General Nunal. Ay, ano pangalan nito? Ano pangalan nito? Si Pahardo. Ano sabi ni Pahardo? Excuse me. Ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Ay, yung nag-rally daw, 60,000. Sige, kukumputin natin ha. Saglit lang, 60,000. Sabi niya, mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor namin. But as to the estimate number of nag-participate ay higit 60,000. So, ang punto dito ni itong babaeng ito, lahat ng nag-rally sa buong mundo, sa buong Pilipinas, around 60,000. At mga 240 na lugar sa buong mundo at sa buong Pilipinas. So kung kukumputin natin, okay? Kailangan although alam ko na, para ipakita sa inyo, 60,000 divided by 240 na rally, more or less, kita ba? Ay, hindi pala kita. More or less 250. So sa madaling salita, more or less, mga 250 kada rally yung mga nag-attend. Ganun kakonti. Ako nagtatanong sa'yo, saan ba galing yung diploma mo? Parang peke.
Ako sa tingin ko sa tingin ko lang naman, this is my opinion. Pagka ganito ka, kikita mo yung crowd sa likod, sa tingin mo nasa 250 yan. Kasi ganun lumalabas eh. Sa tingin mo sa 250 yan. Eh yung crowd na lang sa Davao, ang sabi nila dyan is around 350,000. Tingnan mo na lang, Davao lang yan yung nasa screen. Hindi nga po pwedeng 60,000 lang yan eh. Davao itself wala pa yung sa Manila, wala pa yung sa Mindiola, wala pa yung sa Cebu, wala pa sa buong Pilipinas, wala pa yung sa Netherlands. Ultimo sa Netherlands, ang dami. Ako talaga, in my opinion, baka galing sa recto diploma nito, or kung tunay man ang diploma nito, palagay ko dapat bumalik sa kolehiyo to. Ang layo. Ang layo po. Napaka-imposible. It's impossible. Para mong sinabi bukas, hindi na sisikat ang araw. Para mong sinabi bukas, ang presidente, ay hindi, bukas, hindi na ulit uulan ever sa Pilipinas. Ganun na sinasabi na itong ano na to. Paniniwalaan nyo ba ito? Ito rin yung babae na sinabi, yung humuling pulis, kay Tatay Digong hindi umiiyak, nagpupunas ng pawis. Alam mo, ito it shows na ang pulis Torre, yung mga kakuntsaba ni Torre, pare-pareha silang sinungaling. Eh sino pa bossing neto? Eh di si BBM. Pare-pareha silang sinungaling. Unless i-correct ito ni BBM. Pag hindi ito kinorek ni BBM, sinungaling din siya. Kung hindi ito kinorek ni Torre, sinungaling siya. Pero ako, para sa akin, pare-pareha silang sinungaling. Walang sasabi, same people. Na sinabi walang pumasok na armas sa KOJC. Yan si BBM. Etong si Torre, sinabi niya hindi sila naghukay doon. May ebidensya, naghukay sila doon sa loob ng KOJC. Ganyang kababoy ang tao na yan. Ganito na ba ang pulis natin? Sir, ako nagtatanong lang sa inyo. Ganito na ba kababaw ang pulis natin na napakasinungaling? Na wala na tayong aasahan sa kanila? Abay, nakakahiya na to. Ay, nakakahiya to mga ito. No? Kaya, ano lang, tanong kita, Jean. Talaga bang nakapagtapos ka? Abogado pa ito. Saan ka Ako ang taas ng respeto kasi mga nakakasalamuha akong abogado, tatalino, Attorney Tor yun. Attorney Vic Rodriguez. Attorney Jimmy Bondok. Ang tatalino. Attorney Acosta. Pambira. Ito abogado. Ganyan na sinasabi. Bobo to. Bobo. Palagay ko bumalik to sa kolehiyo. Next topic po. Ito. Binanatan. Bias Media, pinakalanan na ni BP Sara. Makabobo kayo. Pakinggan natin. Bigyan natin ng komentaryo. Doesn't have to be 30,000. They have to prove that it's systematic and it's sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi kasi ng media, 30,000. Pahamak tong media 30,000 sila ng 30,000 ng 30,000. Yun ang pinick up ng ICC. Isipin mo, ang ebidensya ay pinick up ng mga katulad ni Marcos, 30,000. Kakaano nila, hindi ko nga alam kung kasalanan ng media o si Marcos pinipit. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!